Sa pagkakaalala ko parang ano lang yun, nag-i-scroll lang ako sa Facebook ko tapos biglang may nag-notify sa akin, friend request tapos yun, ang naalala kong pangalan nung nag-add sa akin. Naghahanap ako nun nung pandagdag sa kita ko. Tapos, sakto, may nag-chat na isa sa friend ko sa Facebook. Sabi, ano daw, investment. Kikita daw ng 10 to 20% yung may papasok na pera sa akin. Pagkakita ko pa lang talaga sa kanya sa dating app na ginagamit ko. Grabe, sobrang nagandahan talaga ako sa kanya. Tapos nagulat ako na nag-match kami. Tapos grabe, sobrang excited ako noon. Kala ko magka-girlfriend na ako. Time na yun, hindi ko pa alam yung pinapagawa sa akin. Akala ko nga lang parang laro-laro lang, ganun. Tapos pinipicturean niya na yung mukha ko, yung katawan ko na nakahubad. Tapos nagulat ako yung yung isang kaibigan ko biglang nag-chat sa akin. Sabi niya sa akin, yung mga pictures ko daw is kumakalat sa internet. Nung 8 years old po ako, nabiktima po ako ng sexual exploitation. Sinama po ako ng kaibigan ng ate ko sa bahay nila. Kada uwi ko po galing school, sinasama niya po ako dun sa mismong bahay po nila. So doon po sa loob ng kwarto po niya kung saan pinicturean po yung part of the body ko and yung mukha ko po. Hindi niya po ako pinalabas ng kwarto hanggat wala pong nangyayari at hindi niya po ako napipicturean. Tinatakot niya po ako kada pipicturean niya ako, kada hindi daw po ako gagawa ng gusto niya is may mangyayari daw po dun sa magulang ko. Sa edad ko po kasi na 8 years old, parang sa akin po kasi is laro lang po. After po nung pinicturean po niya ako, binigyan niya po ako ng pera. And then sabi niya po sa akin, hindi ko daw po pwedeng sabihin yung ginawa niya po sa akin kasi magkakaroon daw po ng gulo po sa bahay po namin. So, tinago ko po siya, hindi ko po sinabi kahit kanino sa mga kaibigan ko. 3 beses po niyang ginawa sa akin nung 8 years old po ako. So, na-stop po nun before po ako mag 9 years old. And then, nag 12 years old po ako, umuwi po siya sa bahay and then doon po siya tumira sa amin. So, nung tumira po siya sa amin, pinag-aral po siya ng magulang ko. Tapos, inulit niya po ulit yun. Sinama niya po ako sa apartment po niya. Sinabi niya, may kukuhain lang daw po siya. Kaya po, mas kumampante po yung loob ko nung sinabi niya po nila. Opo. Pinidyoran niya po ako. 2 po kami ng kasama ko. Tapos, sabi niya po sa amin is, ibabahagi lang daw po niya yung mukha namin sa mga kasama po niya. So, that time po kasi na bumalik po siya sa amin is parang, sinuhol niya po sa akin yung mga bagay na gusto niyang ibigay. So, sabi niya, wag daw po namin sasabihin sa mga parents ko. And then, March 8 po, sinama niya po kami sa swimming. So, sa swimming po na yun, sabi niya is, kami-kami lang daw po ng mga pinsan niya. So, sinama po niya ako, pati po yung mama ko. So, ang sabi niya po dun sa mama ko is, magsiswimming lang daw po, sa private po. So, kami po, wala po kaming kaalam-alam, sa mama po kami. So, pag akyat po namin, sabi niya po sa amin, iakyat daw po namin yung mga gamit namin sa room, sa may condo po. So, pag akyat po namin doon, meron pong Japanese and foreigner po. Before po kami pumasok ng kwarto, inabutan po nila kami ng pera. Yung sa 4 ko pong kasama, tinanggap po, pero yung sa akin po, hindi ko po kinuha. Kasi mas ginusto ko po na lumabas din sa kwarto na, sa room na yun. Niya po yung pinto, hindi niya po kami pinalabas.
Tapos sabi po niya sa amin, hanggat wala daw po nangyayari sa amin, hindi daw po kami lalabas at hindi po kami uuwi. So, doon niya po kami pinapatulog sa condo po. So, sabi po sa kanya ni Mama, hindi po pwede kasi nga nag-aaral pa po ako. So, nung lalabas po kami ng room po, is tinulak niya po yung mama ko. So, pagtulak niya doon sa mama ko, sabi niya, walang lalabas hanggat walang nangyayari. Natakot po ako that time. Pumasok po kasi sa isip ko parang hindi na maganda yung gagawin namin. That time po kasi sa lamesa, nag-uusap-usap na po kasi sila na hanggat walang nangyayaring masama sa amin, wala daw po lalabas. So, mas pinili ko po doon sa magulang ko na lumabas na lang po kami. So, nung lumalaban po sa kanya si Mama para makalabas kami, hindi niya po talaga kami pinalabas. Mas tinulak niya po si Mama. So, after po nun, siguro 5 minutes, yun, nirescue po kami. Nagtakbuhan po kasi kami sa kwarto. That time na nangyari po yun, parang ang gulo po. Tapos yung magulang ko po is na himatay po. Bumaksak po sa sobrang nervous po. Tapos hindi ko maintindihan that time na na-rescue ako kung bakit na-rescue ako kasi dahil sa pagre-rescue nahiwalay ako sa family ko, yung mga ganong point po. Time po kasi na na-rescue po kami. Nakulong po yung magulang ko ng 2 years mahigit. That time po kasi na yan, parang iniisip po kasi parang kasabot po si Mama sa nangyari po sa kanya. Sinisisi ko po yung sarili ko kung bakit nangyari yun. Parang feeling ko nang dahil sa akin magkakalayo kami ng magulang ko, gano'n. Parang halos lahat na ng pagsisisi ginawa ko sa sarili ko. Feeling ko wala na akong pag-asa. Kasi parang ang hirap magtiwala sa gano'n. Tapos parang na-disappoint po ako sa sarili ko sa nangyari po sa akin. Sobrang hirap po nung nangyari sa akin yun. Nalayo ako sa kila Mama kasi nung na-rescue po kami, tinransfer po kami ng IGM po. Pinaliwanag po nila sa amin yung voice of the brain. So, ayun, mas parang umampante ako kasi marami daw mga girls down, ganun po. Natulungan po nila ako kada mag-hearing po kami. May mga social worker po kami kasama para tulungan kami. Para palakasin po din yung loob namin. Nung mas pinaramdam po sa amin ng voice of the prey yung na hindi porket may nangyari sa amin. Kasi kailangan na po namin sumuko. Nagsimula po akong mangarap dun sa loob. So, binigyan po nila ako ng pagkakataon na makapag-aral po. Tapos, training po sa mga public speaking and then advocate po. Na-rescue sila sa isang condominium unit sa Taguig. May na-receive na tip yung Interagency Council at that time na meron niyang isang operation sa Taguig na nagbebenta ng mga batang babae. Nung na-receive yung information na yun through CSWDO Taguig, nirefer na sila sa NBI and sa isang organization din, International Justice Mission for Surveillance. Then after surveillance, yun, naikasa na yung rescue. Then after nung rescue, nag-file na sila ng legal case against doon sa trafficker. That time, sobrang liit niya eh. Tahimik lang siya actually. Parang ilang days siya na hindi gaano nakikipag-usap. Then lagi niya sinasabi bakit na nakulong si mama niya, sinamahan lang siya. So yun ang concern niya. Then eventually mga after ilang weeks, lagi siyang umiiyak, hindi natutulog, hindi din kumakain. Then later on, nagkaroon siya ng mga suicidal ideation. Isa-isa naman yun, tinulungan naming i-process yun sa kanya. So ang naging focus talaga initially is ma-process yung trauma niya. Kasi maliban doon sa online sexual exploitation, may abuse din within the family. Pag ganun kasi kailangan 24/7 nakamonitor yung mga caregivers namin. Kasi pag mayroong disclosure yung bata, kailangan hindi mo siya iwanan. Challenging siya kasi at the time, they are around 50 doon sa shelter.
Then from time to time, kailangan kausapin, ma-process yung mga emotions niya. May mga incident na gano'n siya. Parang pinipili lang niya yung taong kakausapin niya. Pinipili lang niya yung kaibigan niya. Nawalan siya ng tiwala sa family members niya, sa mga kaibigan niya. So nahirapan din siya mag-establish ulit. Initially, pag gano'n, ang pinaparamdam namin sa bata, sa client na may tao nakikinig sa kanya, whether may sabihin siya or wala. Sobrang tagal actually ng process ng healing niya. Kasi nagstay siya sa amin for 4 years. Sa coping stage po ngayon yung Jenny po. Kamusta na po siya ngayon psychological? Kaya na niya yung mga issues and concern na hinaharap niya. Then, if ever man medyo nahihirapan siya, alam na niya paano humingi ng tulong. Yun yung maganda sa kanya. Alam mo na pwede na siya humingi ng tulong. Alam na niya na may malalapitan siya. Pero as of now, nasa shelter pa rin po siya? Ngayon, nasa family na siya. Nagbibisit lang siya sa amin pag school break niya. Nag-volunteer siya sa shelter. Tuturo siya sa mga kids doon. Kasi ano din siya representative din siya ng organization sa Sweden kasi isa siyang child jury. So yung mga learnings niya doon, tinuturo niya din sa mga kids na nasa shelter. Ano lang po yung parang message po sa family po regarding po dun sa parang paano po dapat makihalubilo sa mga ganitong tao po na may pinagdaanan ng trauma po? Yung maging sensitive sa pag alam nila yung isang bata may pinagdadaanan, huwag na dagdagan kung ano yung pinagdadaanan ng mga bata na naka-experience ng pang-aabuso. Pag may nakikita sila na posibleng kaso ng pang-aabuso, gawin nila yung part nila na mag-report talaga. Gusto mo yung coping stage 1? May time ba na parang nare-recall mo yung nangyayari? Opo, every nag-iisa po ako, nagpa-flashback po. Sa nangyari po sa amin dati, ganun. Naaalala ko po yung time na yun. Parang ang hirap. Nahihirapan po ako kasi minsan sumasakit yung ulo ko sa nangyayari. Nahihirapan akong i-handle. Parang sa akin po kasi iniiyak po. Parang naguguluhan ako. Hindi siya ganun kadali po na para makamove forward po sa nangyayari. So, mas pinili ko na na kayanin ko, tapos magtiwala ulit sa Panginoon. Ano din message mo sa mga katulad mo na victim, lalo doon sa recovery stage? Ang wish ko lang po talaga sa mga kagaya ko po na survivor po is na patatagin lang po talaga yung loob nila. Kasi may time po talaga na mas lahat ng tao na sa paligid po nila sinisisi nila. Hindi sila bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi po nila kaya. So, hinihiling ko lang po na sana makayanan nila yung mga pagsubok na dumadating sa kanila kasi isang lesson din po yun sa kanila. May 2013, nagkakilala po kami ni Robert noon sa Facebook dahil nga inad niya ako sa nag-friend request siya sa akin sa Facebook. Naccept ko siya. Ang iniisip ko noon, sabi ko ganun, parang mukha siyang mabait. Isa lang naman kasi picture niya doon sa Facebook, isang picture lang. Matanda na siya, pero talagang pamilyar nga ang mukha na parang siyang, siya yung politiko ang dating. Ganun. Pinabukasan nag-chat na siya sa akin na sabi niya, "Hi, I'm Robert." Sabi niya ganun. Tapos sabi,
ako, nag-hiding na ako sa kanya. Gusto daw niya ako maging kaibigan o maging long term relation, sabi niya gano'n sa akin. Sige, pwede tayong maging mabait na, maging kaibigan kita, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya gano'n, pag nagpakilala kami sa isa't isa, sabi ko, ako si Chinita Ruas, separate ako sa asawa ko, may 3 akong anak, sabi ko gano'n. Tapos pinag-aaral ko yung 3 kong anak. Ang sabi niya sa akin, naman daw siya, widow. Pero may anak siya, isa, sabi niya gano'n, nag-aaral din maliit. Tapos sabi niya, ang trabaho niya, nasa ship daw siya. Palagi siyang malayo ang destination sa ship. Kaya, ang kontak lang namin lagi, chat sa Facebook, sa Messenger, gano'n. Tapos sabi niya gano'n, yun nga, nangako siya na pag natapos yung contract niya sa ship, uuwi siya ng Pilipinas. Gagawin daw niya lahat para mag-meet kami, para ma-meet daw niya yung pamilya ko, yung mga anak ko. Gusto ko pagka magkaroon ako ng karelasyon na sa buhay ko, gusto ko tanggap niya yung mga anak ko. Pero kung hindi mo naman ka ako sa tanggap yung mga anak ko, okay lang naman ka ako. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Okay lang sa akin na mayroon kang anak, basta maganda yung sitwasyon na relasyon natin. Sabi niya ganon. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi niya, mabait ako. Sabi niya ganon sa akin. Hindi kita lulukuin. Kaya yun, na parang bumigay ako ganon. Hanggang sa tinanggap ko siya na yung relasyon namin gano'n na, nahulog yung loob ko sa kanya, parang napamahal na ako sa kanya, gano'n din naman ako sa kanya. Sabi ko, balang araw magkikita tayo, mag-meet din tayo, sabi ko gano'n. Sabi niya, I promise, sabi niya gano'n, na gagawin ko ang lahat para makauwi ng Pilipinas, para mag-meet tayo ng personal. Tapos pag maganda yung natin, pwede tayo magpakasal. Hindi kita pababayaan. Pag about sa money, walang problema. Sabi niya gano'n, tutulungan kita na makaahon sa hirap. Kaya parang natuwa ako. Sabi niya, salita niya gano'n. Siyempre, expect din ako na magkaroon ako ng magandang buhay sa mga anak. Umuwi na ako ng Pilipinas. Doon na siya nag-start na tumawag, nakakausap ko na siya sa cellphone. Tumawag siya na kailangan naming mag-video call. Iyan yung pasama ko sa anak ko, mag-video call kami. Pero pag nag-video call na kami, nasa screen na siya, so, ganun, hi, hello, ganun, how are you, ganun lang. Stay lang siya sa isang kwarto, hindi siya, ibig sabihin, umiikot sa bahay, yung isang lang na, sa room lang talaga siya. Tapos sa hi uli, tapos gaganon lang siya, kunyari may ginagawa, ganun lang lagi. Hindi sa salita. Pero pag sa cellphone naman, boses niya yung nagsasalita. Siyempre, tuwan-tuwa ako dahil nga tinatawagan niya ako, hindi naman ako ang tumatawag sa kanya, siya naman tumatawag sa akin. Mag-chat sa akin na sabi niya, tatawag ako ngayong araw na to. Di siyempre, aabangan ko yung tawag niya. Tuwan-tuwa ako, lagi siyang tumatawag, nakakausap ng mga anak ko, ganun. Ang wish ko na ito na yata yung swerte ko. Sabi ko ganun na, ito yung makakaahon na sa kahirapan ko. Tapos, continue yung tawagan namin, yung usapan namin, laging gano'n, na sweet lang palagi siya. Hindi naman siya nanghihingi ng ibang bagay na padalan mo ako ng ganito, padalan mo ako ng picture, hindi naman siya nanghihingi. May sorpresa akong darating para sa iyo, sabi niya gano'n. Tapos pinakita ko yung mga picture sa mga anak ko. Tuwan-tuwa din sila dahil nga sabi niya ng mga anak ko, kung saan ka masaya mama, suportahan ka namin kasi siyempre naghirap ka rin pagpalaki sa amin. Ganun. Tapos sinin niya yung yung resibo, yung tracking number. Honey, sabi niya gano'n, ready na yung package na send ko na, sabi niya gano'n, i-claim mo na lang. Sabi niya gano'n, may tatawag diyan sa iyo na secretary na mag-a-assist sa'yo kung paano mo ma-claim yung package. Nung na nga yun, dumating na yung package, doon na kami nagka-problema. Kasi sabi niya, honey, yung package, nasa custom na ng Cebu. Sabi niya, basta kung ano yung sasabihin sa'yo nung secretary na tatawag sa'yo, yun ang gagawin mo. Sabi niya, susundin mo siya kasi para makuha mo yung package.
Kinabukasan na yun, may tumawag na sa akin. Sa isang araw yata, hindi lang 3 beses tumatawag yun kasi nga, yun nga, yung tungkol nga doon sa package na kailangan ko daw maklaim yun. Yun ang pagkakasabi niya, na-hold dito sa custom ng Cebu yung package mo, kailangan mo tubusin. Magbabayad ka ng 45,000, sabi niya ganon. Kasi, puro expensive yung laman ng package mo, may pera pang kasama. Pwede kang kasuhan nun dahil bawal yun magpadala sa package ng mga pera. Sabi niya gano'n. May nadetect kasi yung custom namin dito na may pera sa loob sa envelope. Sabi niya gano'n, envelope nga daw. Malakang pera ang nakalagay, sabi nung sekretary. Alam niyo po ba, ma'am, na bawal ang maglagay ng pera sa package? Sabi ko, hindi ko po alam, ma'am. Pero ang sinabi lang kasi sa akin niya, mga personal na things lang yung nandun sa Hindi ko alam na may na pera yung sorpresa na sinasabi niya. Sabi niya, bawal yun, pwede kitang kasuhan. Sabi niya, pwede ka namin kasuhan, pati yung nagpadala sa'yo. Takot ako, siyempre. Ayaw ko makulong sabi kong ganon. Sabi ko, sige po ma'am, gagawa ko ng paraan. Bigyan niyo ako ng palugit para makahanap ng pera. Sabi kong ganon kasi pera ko, ubos na talaga. Sabi kong ganon dahil sa mga anak ko nag-aaral. Sige ma'am, sabi niya gano'n, tatawag kami uli. Hindi ako nag-call back sa kanila o nag-text sa kanila na ganun. Sila talaga tumatawag sa akin. Sabi ko, sige. Nabukasan nakairam ang anak ko ng 20,000 sa amo niya. Cash yun. Sabi ko, ma'am, paano po ba to yung pera namin kulang? Sabi niya, sige ma'am, i-send nyo na lang sa BDO account. Kinabukasan na lang yung kulang para yung package, so ma-release namin dito at ma-deliver na sa inyo. Di-deliver na lang daw sa amin, hindi na kami pupunta doon. Pinadala namin sa video, dyan pa sa Bando. Tapos yung video account ng video, ang address lang niya, nakita ko sa resibo, Kabuyaw, Laguna. Nagtaka ako, ba't nasa Cebu yung custom, tapos napunta sa sa video sa Laguna yung video account ng pera. Tapos ang pinagtataka ko lang kasi yung resibo ng package na nakadikit, tsaka yung pinadala nung sinend sa akin ng custom sa Cebu na na package, magkaiba yung kulay ng resibo. Sabi niya, sige ma'am, tatawag kami bukas. Sabi niya ganun, pag kumpleto na tong pera, hintayin niyo na yung delivery. Naghanap uli yung pera ng anak ko yung pera, pandagdag doon sa babayad. Kasi sayang nga yung yung mga nasa karton, tsaka yung pera talaga. Sinasabi niyo po kay Robert po, doon sa boyfriend po, yung mga nangyayari po. Si Robert din, maya-maya din tumatawag sa akin na kailangan ko daw talagang yun, i-fix yung bayad ng ng package na yun. Tapos kinabukasan, nakahiram uli yung anak ko ng 25,000, check-in na yun sa kaibigan naman ng amo niya. Hanggang doon na lang yung pera namin, wala na ako. Talagang inutang lang namin to sa 5-6 sabi kong ganon, wala na kami pera. Kailan nyo pa-deliver yung package? Sabi niya ganon, kasi nasend na namin yung bayad, sabi niya ganon. Maghintay ka ma'am ng 2 to 3 days, darating dyan sa inyo yung sa door to door na po yun, sabi niya ganon. Hanggang sa 2 araw na, hindi pa rin dumadating yung package. Tumawag siya uli. Sabi, ma'am, wait lang po, konting pasensya po kasi nagkaroon ng problema dito sa custom na na-detect kasi dito ng namin na may pera sa loob, malaking pera. Sabi niya ganon, kailangan nyo magbayad ng penalty. Sabi ko, wala na nga po kaming pera, ma'am. Inutang na lang namin yun sa 5-6 ng anak ko, yung pinambayad namin sa inyo Sabi niya, kailangan yung bayaran yung penalty, ma'am. Makukulong kayo, sabi niya ganon. Sabi niya, kailangan yung magbayad ng 100,000. Sabi ko, saan kami kukuha ng 100,000, ma'am? Yun nga lang 45,000, hirap na hirap pa kaming hanapin. Sabi ko ganon. Kailangan yung magawa ng paraan to, ma'am. Hindi namin hindi ma-deliver to kung hindi nyo babayaran yung penalty. Sabi niya ganun ng sekretary. Nag-isip na kami kasi bakit bigla namang unlaki yung hinihingi sa amin. Tumawag sila uli. Mabot pa yun mga 2 days, 3 days bago. Kasi nga, lagi silang tumatawag sa akin dahil pinipilit nila akong bayaran ko yung 100,000. Sinabi ko lang, wait lang ma'am, maghahanap kami. Kumbaga sa nagpaikot-ikot na lang kami dahil nga nagkakutob na kami na scam na nga to dahil nga hiningi anak kami ng malaki. Ngayon sabi ni anak kong lalaki,
Sabi niya, Mama, i-report na kaya natin. Pagdating namin sa custom, yung attorney babae ang na ano namin, nakausap namin doon. Tapos binigyan na kami ng papel na hindi totoo na may package. Siyempre, nanlata na ako. Kaya nga, naglalakad kami ng anak ko para kaming tulala dahil wala na nga kaming pamasahe. Tapos, ganon pa yung nangyari. Pero yung mga scammer, nagtawag pa rin ang tawag sa amin kasi nga pinipilit kaming magpadala ng 100. Si Robert po tumatawag. Matawag siya na gawan ko daw ng paraan, nagagalit, doon na kami nag-aaway, nagagalit na siya sa akin. Dahil nga, ba't daw hindi ko sinusunod yung mga inutos niya. Pinag-aksayan daw niya ng panahon yung mga pinadala niya, mga expensive nga daw yon, naggastos siya daw ng malaki, para lang daw doon maipadala. Hanggang sa nag-away na kami na, wala na siya sa Facebook, na-block na niya ako. Nakapag-break na po sa'yo. Opo. Tapos wala na talaga siya. Pati yung conversation, hindi ko na ma-open. Tapos yun, syempre, nanlata ako dahil nga sayang yung pera eh. Hindi naman para sa akin, dahil yung anak ko ang nagdusa. Siguro, nabot din ng 70,000 yun kasama yung nasa kulang din 100 kasama na yung tubo. Dahil matagal na bayaran yun, naabot din ng 2 taon. Kaya nga, hanggang ngayon, nahiya pa rin ako sa anak ko. Dahil, syempre, hindi pa rin mawawala yun, di ba? Pag tungkol sa pera. Kaya po mahirap po sa inyo na kala niyo po siya na po talaga. Mahirap kasi umasa talaga ako na masosurvive na yung pamilya ko na naman ako nang ginawa sa buhay tapos din napunta sa Kaya ang sakit sa kalooban ko na ganun ang nangyari. Nanghinayang ako kasi siyempre napamahal na siya sa akin. Hindi ko naman alam na ganun pala ang babagsakan. Kaya laki ng hinayang ko doon sa relasyon namin. So, kaya ako gumawa ng Facebook, syempre para makakonect tayo dun sa ating mga friends. Of course, yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa, nakakakonect ka sa maraming tao, nagkakaroon ka ng maraming kaibigan, at nalalaman mo din yung iba mo mga kamag-anak. Mabilis ang komunikasyon, malaking tulong. At saka, syempre, kung ikaw ay may konting business, malaking tulong din yun, yung app na yun. Last October 5, may nagpadala sa akin ng link galing dun sa isang kaibigan ko, naka-Facebook ko. So, nung una, hindi ko siya pinansin. Sabi ko, ma'am, sorry ha kasi nasa board meeting ako. So, nawala na sa isip ko yun. Nawala na din, hindi na din sabi, okay, next time. So, yung next time na yun, after, I think, mga 2 weeks or siguro mga 3 weeks, ganun, padala uli sa akin si ma'am. So, yung link na yun ay parang painting. Ang nakalagay doon ay baka naman pwedeng matulungan mo ako na makapag-vote kasi 27 ang kulang. Isa ka dun sa pwedeng mag-vote para sa anak ko. Nagkataon naman na wala akong ginagawa. Nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko, sige ma'am, itry ko ngayon. So, habang nagkukwentuhan kami, inopen ko siya. Ngayon, nung i-open ko siya, nawala yung Facebook ko. Hindi ko inisip na nahack ako. Ang inisip ko lang, humina yung internet. Sabi ko, humina na naman yung internet. Nawala na naman. Hindi ko na naman ma-open yung Facebook ko. So, hindi ko siya pinansin. Tuloy ang kwentuhan namin, ganyan. So, nung gabi na, siguro mga mag-7 na ng gabi, check ako ng aking messenger kasi kumbaga parang time na yun may magre-remit na doon sa mga products ko. Kasi hindi ko siya ma-open. Sabi ko, mahina pa ba yung internet? Ngayon, sabi nung makasama ko, ma'am, baka na-hack ka. Sabi ko, hindi kasi hindi ko lang naman ma-open. Tumawag ako doon sa anak ko. Sabi ko, hindi ko ma-open yung Facebook ko. Sabi niya, ma, na-hack ka. So parang dahan-dahan ako napaupo kasi kumbaga parang yung pinagpawisan ako ng malamig.
nagpanik ako yung paano ko iisa-isahin yung mga kaibigan ko, paano ko iisa-isahin yung mga client ko doon sa mga products ko na ano. So, yun, yung, tapos parang nag-anxiety na ako, hindi ko na maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Sobrang naninervyos ako. Kasi malalaking pera din yung kailangan, yung dadating sa akin. Yung iba na habol, kasi by phone eh. Pero yung sa Facebook talaga lang yung aming communication. Sabi ko, anak, tawagan mo si ganyan, si ganito, si ganon, kasi ganyan, magbabayad sila. Sabi nga doon iba kong friends, bakit yung ibang kliyente na kaibigan ko, bakit iba na ang Gcash mo? Sabi, iba na kasi, ganyan, ganyan. Oo. So, kaya doon napapadala. Kasi lalo na yung may mga transaction ako nung araw na yon na ang pinag-uusapan namin ay pera. Marunong ang hacker. Yun agad ang kanilang, siguro, nag-browse sila, di ba? So yun kaagad yung kanilang chinat na sa akin mo na ipadala. Yun namang iba, ang ginagawa sa kanila, nanghihiram talaga. Nung malaman ko na, sabi nanghihiram ka nga ba ng ganun? Sabi ko, hindi. Sabi nga, naku, nagpadala pa man din ako ng 17,000, may 20,000. Ang pinakamababa ay parang 12,000. Nakakahiya doon sa mga friends ko. Although sabi ko nga doon sa nasa isip ko, pag pala time talaga ng kagipitan, maraming tutulong sa akin. Pero hindi eh. Kumbaga, nangutang din sila eh. Kaya yun ang pinalulungkot ko eh. Nangutang sila para lang ipautang sa akin. Yung ganun ba? Tapos yung sa abroad ko pa na mga friends. Kumbaga, meron ako kasi doon mga friends na parang group, yung by group. So, sa GC naman nila kasi may transaction kami doon sa pera eh. Kasi minsan tumutulong din kami sa mga nasalanta ng Akala naman nitong mga nasa GC kong kaibigan, kailangan namin dito sa Pilipinas yung pera. So, sila nag-ambagan, 30,000. Nakakaawa. Kasi lalo na yung mga kaibigan mo na wala din naman ganong kalaking pera, di ba? Pero dahil sa kailangan mo, nag-provide sila. Nakaka-stress. Parang gusto mo. Parang ikaw ay may kalaban na hindi mo nakikita, di ba? Ganun. Ang hirap. Sobrang galit mo ba? Siguro ganun yung nagka-anxiety ka na, yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo, yung ganun. Tsaka parang nawalan talaga ako ng interest na gumamit na ng Facebook. Nanonood talaga ako ng mga news. Parang ayaw ko na munang mag-FB. Sa mga news na lang muna ako, mga vlog nila lang kung sino-sino, pero hindi ako nag-aano Facebook. Baka na lang po yung natutunan ko sa nangyari po sa Siguro ang maano natin doon sa ating mga kababayan, ang lesson kasi sa akin yan, kung sino man na tungkol sa pera or mga transaksyon, at mayroon tapos na yung transaksyon ninyo, burahin nyo na. Kasi ito yung magpapahamak sa inyo pagdating ng panahon. At yung talagang dapat malaman mo muna, tumawag ka muna para kung ako man ay nangungutang or kung sino man yung nangungutang sa inyo, nanghiram ng pera o gustong humingi ng pabor, kailangan tawagan nyo. At hindi lang basta tawag, yung kita nyo. Kasi kung tawag lang tapos hindi naman pala siya yun, di ba? So naloko ka rin. Maging wise. Kasi sobrang hirap. Lalo sa panahon ngayon, iparegister yung SIM card. Talagang pabor ako dyan. Para talagang malimitahan yung mga gumagawa ng ganito. Naglipa na ang mga scammer sa internet. At para hindi tayo maloko, huwag kagad tayo basta-bastang maniwala. Lalong-lalo na kung ito ay nag-o-offer na napakamurang produkto o kaya naman ay napakalaking kita sa loob lamang ng maikling panahon. Siguraduhin natin ang ating kausap or katransaksyon ay verified account or official channel sa pamamagitan ng pagtingin kung ito ay may blue check mark sa gilid. Iwasan din nating magbigay ng mga personal identifiable information katulad ng mga
birthday at iba pang mga information na nakalink sa atin. Upang maprotektahan natin ang ating mga social media account, siguraduhin nating enabled ang two-factor authentication o multi-factor authentication. Ito ay ang mga codes na ating natatanggap via text messages o kaya naman ay nakukuha natin sa mobile authenticator application at ini-encode natin sa website bago tayo payagang makalogin. Siguraduhin nating mag-log out lagi, lalong-lalo na kung tayo ay gumagamit ng mga public computers or shared computer at kapag tayo ay magla-login sa ating mga social media account, siguraduhin nating ma-check yung address kung saan tayo nag-login. Dahil may mga website na ang login ay parehas ng itsura ng mga social media account login pero ito ay hindi talaga totoong login nung gusto nating gamitin. Kumbaga, ito ay yung tinatawag nating mga phishing website na ang purpose ay kunin yung ating mga passwords. Kung sakaling ang ating mga account ay na-compromise, merong mga ways to recover it. Even though hindi ito guaranteed sa lahat ng accounts. Kung ito naman ay mga social media account, kadalasan ay meron silang mga form or mga process kung saan pipilapan natin ito at mag-guide tayo upang ma-recover natin ang ating mga account. Kung sakali naman na hindi pa rin enough or hindi pa rin natin ito ma-recover, maaari tayo humingi ng tulong sa iba nating mga kaibigan na IT expert o kaya naman ay humingi tayo ng tulong sa mga kinauukulan katulad ng PNP Anti-Cybercrime Group. Importante na sundan natin yung tinatawag nating mga best practices. Huwag tayo basta-basta mag-click ng mga link. Kung kaya, huwag na tayo mag-click totally. Dumiretso tayo pumunta sa website para ma-open yung content na gusto natin buksan. Iwasan din natin ang pagbibigay ng personal identifiable information sa hindi natin kilala or kausap natin sa internet, lalong-lalo na hindi natin sila verified. At siguro din natin ang ating mga password accounts ay nakaset up ng maayos. Sa mga passwords natin, iwasan ang magkakaparehong password at yung mga password na madaling mahulaan or may mga words na madaling ma-associate sa atin. At iwasan din natin ang pag-connect sa mga public wifi o kaya naman ay mga unsecure connection. First thing you need to do pag na-hack na or na-compromise na yung Facebook account mo, social media account mo, is make a disclaimer. Inform your friends or ask them also to post na your account has been compromised. Na wag na mag-transact ng anything, especially financial transactions dito sa account na to because it has already been compromised. And sasabihin mo rin na hindi ka responsible dun sa mga magiging online transactions nyo using the Facebook account that was hacked. Kasi ang nangyayari dito, kung halimbawa ikaw, account mo yung na-hack at ginamit siya nung nang-hack ni scammer, magpipretend ngayon si scammer na siya ikaw. So that's one, identity theft yun. So, yung mga tao na gumagamit nung na-hack mong account, hindi nila alam na hindi na ikaw yon. So the moment na we run after itong mga manloloko na to, sa'yo, ikaw ang una naming hahabulin because account mo yon. So the same is true with kung digital wallets man to o kung saan. Sa'yo magli-lead. So yun yung lagi nating tatandaan. Lalo yung mga social media accounts natin, lagi tayo nagpo-post and everything. Once na-hack yan at na-compromise, itong mga kawatan na to, gagamitin yan. Kasi ang mga scammers, online scammers, yan ang gusto nila. They hide behind the anonymity. Dalawang klase yan ang mga pwedeng maging cases kung nagamit sa panloloko or pang-scam yung iyong social media account, especially yung iyong messaging app. First is Article 315, which is swindling estafa. These are cases in relation to Section 6 of 10175. Ito yung mga cases na nagkameron ng buying, online selling. Yung ginamit yung account mo to scam, to con other people. Minsan, yung account mo rin gagamitin sa mga kung ano-ano, investment scam. The same, it's Article 315, investment scam, love scam, employment scam, anything na magpo-post sila. Basically, as long as it involves money, yan yung mga pagkukunan nila ng identity mo para pag nahuli, the event na mahuli ng mga pulis, hindi sila ang hahabulin mo, kundi yung person na nagtatransact ka or nagkakameron ka ng communications. Yun yung reason kung bakit yung mga social media platforms natin, whatever it is,
kung anong klaseng social media ang ginagamit natin. Yun yung reason kung bakit si hackers, yan ang pinupunterya. Facebook have their own policy. So yung mga nahahack, yan yung common na mistake ng mga tao. Akala nila pag nahack yung Facebook account nila, they can go to us and ask for its deactivation. No, it's actually Facebook. Ano ang pwede natin gawin in lieu of that? Simple lang, mag-mass reporting tayo. Tell your friends, your contacts, your family na mag-mass reporting tayo that your account has been hacked and it has been compromised. Report this problem to Facebook and request for the activation. Yun po, ang hindi alam ng karamihan. So, ang pwede lang mag-control dyan is yung mga admin nila at saka fraud department. So, sila ang may right to deactivate kasi based dun sa terms and conditions of them when they started creating the account. So, it's not us. So, yun yung nakakameron kaming direct na parang, okay, this account, you really need to put an end to this kasi ang dami nang naloloko. Alarming talaga ang cybersecurity, not only in the Philippines but globally. Ang dami-daming yung mga crimes natin before, yung mga traditional crimes natin before na physically nagagawa. Ngayon, online lang magagawa mo. Imagine, nakaupo ka lang dyan ngayon, pero parami kang pwedeng lokohin in 1 minute. That is why the government, law enforcement, and other private institutions or security organizations are having discussions and dialogue with each other kung paano tayo together ay mariresolve natin to. Because it's whole of nation approach. So dapat lahat tayo magtulong-tulungan. Tandaan natin, information is key. What you do not know will hurt you. So kailangan aware tayo. Dapat alam natin lahat. Sumalakay ang mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group, isang Amerikano at 2 Pilipino na suspect umano sa cryptocurrency scam. Umiiyak naman ay grinit ng estadong Pinay na wala siyang alam sa operasyon ng kasintahan. Pero hindi sukat akalain ni Jessa na mabibiktima siya ng mga online scammers. So, natutunan ko po sa nangyari sa akin na hindi basta-basta magtitiwala sa mga tao sa paligid. Lalo na kung hindi po kilala. Tapos kilalanin mo na po yung mga ina-accept sa mga social media. Ganun po. Tapos yung mga magulang po na matutong kamustahin yung mga anak, lalo na pag na may mga problema. Sa akin yung naging aral na wag basta magtitiwala sa mga ganun. Dahil hindi naman pala lahat ng mga foreigner nagsasabi ng totoo. Tsaka karamihan daw talaga ganun. Parang pinasasakay ka lang sa ano nila. Kaya marami din ang naloko ng mga ganun. Halos karamihan puro mga nagtatrabaho sa abroad. Dami kong kasabay na biktima ng ganun. Ngayon nag-ano pa rin ako gumagamit pa rin ako ng social media pero hindi na katulad dati na seryoso. Parang libangan ko na lang ganun. Pero hindi na ako nagsiseryoso kasi takot na nga ako